Kayo pong lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa pag ng Panginoon, bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa kanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinili mo ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang mapagmalaking malalakas. Ngayong aming ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng iyong martir na si Santa Agnes, kami naway pagbigyan mong makasunod sa pagiging matatag sa pananampalataya ayon sa ipinamalas niya sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob. Dahil lang sa Filisteyong yon, ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong yon. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos ang nagligtas sa akin sa kuko ng mga leyon, at ang mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong yon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na basto sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutsiyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?
At si David ay sinumpa ni Gulayat sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika rito't nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihan Diyos ng Israel, na iyong hinahamak, ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat ng naririto na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ang paglapit ni Gulayat. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Gulayat at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Gulayat ay padapang bumagsak. Natalo si David. Si Gulayat, sa pamamagitan ng tirador, napatay niya ito bagamat wala siyang tabak, at patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Gulayat. Binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay, inihanda ako upang makilaban. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David, mong lingkod. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ipinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Hallelujah, hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalangin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. "Halika rito sa unahan." Tinanong niya, pagkatapos ang mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga?"
magligtas ng buhay o pumatay. Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." At ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw po ng Miyerkules, ikalawang linggo sa karaniwang panahon, atin pong ipinagpapatuloy ang pagninilay sa mga nagdaang araw pa, lalong-lalo na kahapon, kung kayo po ay nakapag-simba, naka-attend kahit online. Ito po ay tungkol sa ating disposisyon bilang mga tagasunod ni Kristo. Ano ba ang laman ng ating puso? Paano ba tayo sumusunod o tumutugon sa panawagan ng Diyos araw-araw? Ating pong tatandaan na ang Diyos ay hindi tumitingin sa panglabas na anyo. Kung hindi, ano ang laman ng ating puso? Ganyan din ang gustong mangyari sa atin ng ating Panginoon. Paano ba tayo humusga ng isang tao? Ito ba ay nakabase lamang sa panglabas na anyo? O tayo tumitingin din sa intensyon at kung ano ang nasa puso ng isang tao? Dahil iyan ang ginawa ng ating Panginoon nang piliin niyang maging hari si David. At sa mabuting balita, kahapon din, ito'y tungkol pa rin sa araw ng pamamahinga, Sabbath Day. Isa sa pinakamahalagang araw para sa mga Hudiyo. Wala silang dapat gawin kung hindi magpahinga at ialay ang kanilang oras, panahon para sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapahinga. At ngayon, ganun pa rin ang context ng ating mabuting balita. Pumasok muli si Jesus sa sinagoga na kung saan magtuturo siya ng mabuting aral ng ating Panginoon. At dito, nag-aabang na ang mga Pariseyo kung ano ang gagawin ni Jesus sa araw ng pamamahinga. Kung kahapon, nakita lamang nila ang mga alagad na pumipitas ng bunga ng trigo, ngayon naman, ang intensyon nila ay hulihin na si Jesus. Dito makikita natin na kahit anong buti ang ginagawa ng isang tao, halimbawa si Jesus, ang intensyon ay mabuti, ngunit ang mga taong nasa paligid, kung masama ang intensyon sa taong ito, kahit anong kabutihan ang gawin ng isang tao, ay hahanap at hahanap ng kamalian. At yan po ang paalala sa atin sa araw na ito. Makikita natin na ang Panginoong Hesus ay dumating para iligtas tayo at at the same time, baguhin ang mga nakagawiang bagay na hindi nagdadala sa kaligtasan. Oo nga po at dapat sundin ang kautusan ng Diyos, ngunit kung ang mga taong sumusunod nito at nag-i-implement ng batas ay taliwas na sa kalooban ng Diyos dahil nanggaling na mismo sa tao, ay napapahamak lalo ang sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ang tao po na puno ng galit, puno ng selos, at puno ng inggit ay mapapahamak, kagaya ng mga Pariseyo sa mabuting balita. Sila ay galit kay Jesus dahil tila nilalabag niya ang araw ng pamamahinga.
Sila ay nagseselos kay Jesus dahil mas marami nang sumusunod, mas marami nang alagad sa Jesus. Sila ay naiinggit dahil baka maagaw sa kanila ang kapangyarihan na meron sila. Kaya naman itong mga hindi magandang katangian na meron ng mga Pariseo, mas madali po nating sabihin na napakasama nila. Bakit ginagawa nila kay Jesus iyon? Ngunit kung pagninilayan pa natin ng malalim, meron pa tayong ganitong angking masasabi natin, nararanasan ba natin ang mga ganitong pag-uugali? Madalas ba tayo magalit sa ating kapwa kapag may nagawa sa ating hindi maganda? O minsan, nais lamang tayong ituwid din, ngunit nagagalit tayo. May insecurity sa ating sarili, sa ating puso. Tayo ba ay madalas magselos sa mga bagay na minsan ay gusto natin, ngunit hindi natin makamtan? Gusto natin ang atensyon ng isang tao, ngunit kapag may iba na siyang kasama o may ibang pinagkakaabalahan, ay merong selos na nangyayari sa atin. At panghuli, yung pagkainggit na pinagdaraanan nating lahat bilang isang tao. Naiinggit tayo dahil may ginagawa itong taong itong mas mabuti kaysa sa atin. Ito po lamang yung mga bagay na sa pang-araw-araw nating buhay ay maaari nating ma-experience, maranasan. Ngunit sa bandang huli, dapat ating ma-conquer itong mga ganitong bagay. Dahil kagaya ng mga Pariseo sa mabuting balita, iba na ang hagad nila para kay Jesus. Nakipagsabwatan na sila sa kampo ni Herodes para maipapatay si Jesus. At ito naman talaga ang mangyayari sa buhay ni Jesus. Siya ay ipapako sa krus dahil gumagawa siya ng mabuti. At ito po ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Tayo nga ay nagkakasala kahit sa anong bagay na ito, inggit, galit, puot sa ating kapwa, ngunit iniimbitahan tayo na malampasan ang mga bagay na ito. At kapag tayo naman ang gumawa ng mabuti sa ating kapwa, huwag po tayong titigil kahit may iba namang humuhusga sa ating paggawa ng mabuti. Hilingin po natin ang dasal sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, ang santo o santa na ipinagdiriwang natin ngayon, ating ginugunita, si Santa Agnes. Inialay ang kanyang buhay, isang dalaga at martir, kaya nakapula ngayon ang mga pari sa loob ng banal na misa. Inialay ang buhay para sa Diyos. Hindi niya sinunod ang mga taong nakapalibot sa kanya para iwaksi ang ating Panginoong Hesus. Bagkus, inialay niya ang kanyang sarili para makamtan niya ang buhay na walang hanggan. Ito po ang hamon, ang ating dapat mapagnilayan sa araw na ito, nang sa gayon na tayo ay makatugon sa panganawagan ng Diyos na may kagalakan at pag-asa sa buhay. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Agnes upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakang na si Santa Agnes ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Aba naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, si Santa Agnes, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami adyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pagkinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Agnes upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo. Sama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ating pong dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrogina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna pa ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Kalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na January 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 na umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 na umaga hanggang 3 na hapon, patuloy natin ipagkakalob sa inyo ay iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, at dental at eye check-up. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa malubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin dito sa loob ng na ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng dasalan. Papaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awat biyaya, loobin mong tularan namin ng kabanalan at aral ni Kristo na mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may